1 metro at 78 sentimetro ang taas. Maitim ang balat. 70% ang pagkakahawig niya sa pambansang tagapayo. Maliksi at malinis ang kilos. May malaking taling mapalad sa tainga. Tama, siya ang pambansang tagapayo. Bilis, bilis, bilis. Bilis! Sumunod kayo! Bilis! 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 Naku po, si Lei Mingche, ang Diyos yaman ng Dayen. At si Jiang Shuran, ang Diyos manggagamot ng Dayen. At si Cheng Yang, ang Diyos General ng Dayen. Anong araw ba ngayon? Nakita ko ng sabay-sabay, ang tatlong alamat. Pagpupugay sa aming guro. Pagpupugay sa aming guro. Pagpupugay sa aming guro. Ano ba yung ginagawa ninyo? Tumayo na kayo. Tumayo na. Tumayo na. Guro, sa wakas, nakita na rin namin kayo. Buong buhay ninyong pinagpagiran ang Dayen. Dapat ngayon ay nagpapahinga na kayo. Pero para lang mapalaki ang aming bunso na si Linshi. Nagtago kayo rito at nagtitinda ng isda. Guro, sumama na po kayo sa amin. Panahon na para ipahayag sa buong mundo at malaman ng lahat ang dakila at makapangyarihang pambansang tagapayo ng Dayan. Tumama na po kayo sa aming guro. Tama na. Para sa akin parang alikabok lang ang katanyagan. Gusto ko lang mapalaki ng maayos si Linshi. Sa hinaharap, sana maging kasing galing niya kayo. Guro, susuportahan namin ang anumang gusto ninyong gawin. Pero ngayon po, hindi na kayo dapat magpakapagod. Guro, paano kung ibigay ninyo sa amin si Linshi? Kami na ang magtuturo sa kanya. Tumatanda lang ako, hindi naman ako naging walang silbi. Huwag kayong mag-alala sa mga bagay na yan. Kung wala naman kayong ibang gagawin, umuwi na kayo. Umuwi na kayo. Guro, ito ang sertipiko ng pagmamayari sa Xingyao Group. Ito ang itinatag namin para sa inyo. Ngayon, ipinagkakaloob namin ito sa inyo. Guro, ito ang inihanda ko para sa inyo. Isang Jade Black mula sa Songtao at isang villa sa Kyun Manor. Ano ba yung ginagawa ninyo? Inilaan ko ang lahat ng aking ari-arian dahil ayaw kong mabigatan ng mga material na bagay. Binibigyan ninyo ako ng mga ito, parang gusto ninyong magkaroon ako ng problema, di ba? Guro, gusto lang namin na magkaroon kayo ng ugnayan sa amin para madali namin kayong mahanap. Tama po siya, Guro. Tanggapin niyo na po kahit papaano, ito ay pagpapakita ng aming pagmamahal. Sige na, sige, tatanggapin ko. Okay. Isa pa, nakausap na ni Kuya ang Lu Group at nag-ayos na. Papasukin si Bunso para magtrabaho sa Lu Group. Huwag na po kayong mag-alala. Ikaw talaga, nagdesisyon ka na naman ng mag-isa, no? Sige na, sige. Hayaan muna nating magsanay siya ng husto. Kapag hinog na ang panahon, ibibigay sa kanya ang Xingyao Group. Guro, gusto na naming makilala si Bunso. Kailan namin siya makikita? Ngayon lang nagkaroon ng gana magdamit ng maganda. Kasi naman, ang Dingcheng Grand Hotel, ang pinakamaluho at pinakamagandang pitong-bituing hotel sa Shangjing. Kung yung mga sirang damit mo ang suot mo, baka hindi ka nga papasukin. Umalis na tayo. Uwi na kayo lahat. Di na ako makapagnegosyo. Sa sinabi ng kapatid na babae, pag may pagkakataon, makikita mo siya. Uwi na kayo. Uwi. Malis na kayo. Uwi. Uwi na kayo. Sa ginawa ng tatlo, buti na lang di nakita ng anak ko. Sige na, mag-deliver muna ako ng isda sa hotel.
Tinututukan mo ba ako? Bakit sana ko pumunta? Naroon ka? Shi, di ko tinututukan ka. Nandito ako para makipag-usap sa Star Glory Group para sa partnership. Mr. Chen, huwag mo na ako kulitin. Malinaw na ang sinabi ko. Di ako sasama sa'yo. Shi, alam kong galit ka sa papa. Pero noong pinatalsi kita, napilitan lang ako. Naghanap ako sa iyo ng 15 taon. Sumama ka na sa akin. Di napansinin ang mahirap mong amang tagapag-alaga. Di ba si Chairman Chen ng Chen Group? Lin Shi, kilala mo si Chairman Chen? Mga kaklase ni Shi kayo? Ako ang tatay niya. Ano? Tatay ni Shi? Bakit di mo sinabi dati? Saay. Di pa kayo nakakain? Ganito dad, dadalhin ko kayo sa Shein Hall para kumain. Shein Hall? Di ba yun ang high-end place na ginawa ng 3 national scholars para sa kanilang guro? Alam ko, maliban sa kanilang grupo ng 4 at mga kaibigan nila, di qualified ang iba na kumain doon. Shi, kilala pa ng tatay mo ang 3 national scholars at national teacher ng Dayan? Mga alamat sila. Para makita sila kahit isang beses, ipagmamalaki ng buong buhay. Ang galing talaga ng dad. Lin Shi, may tatay kang ganito? Napakainggit. Wala! Gago, di mo nakikita? Alam mo ba ang presyo ng sapatos ko? Pasensya na talaga. Kanina lang. Papa, bakit nandito ka? Okay lang? Okay lang ako. Papa, Kanina lang, nag-deliver ako ng isda. Bakit nandito ka? Ikaw ang amang tagapag-alaga ni Shi? Ako ang tunay na tatay niya. Ano? Tunay na tatay? Amang ito. Alin ba talaga ang tatay ni Lin Shi? Naalala ko na, si Lin Shi ay isang ulila. Siya ay pinalaki ng kanyang amang. Ako ay ang presidente ng Chen Group, Chen Jiande. Sa mga nakaraang taon, salamat sa pag-aalaga mo sa Shishi. Ngayon, ako ay nakabalik na. Dadalhin ko si Shishi. Sa mga susunod, huwag mo na siyang guluhin. ano ba ang sinasabi mo? Papa, wala ako. Siya ang nagpakita sa akin ng walang paalam at tinanggihan ko na siya. Oh, nga pala, hindi pa ba kayo nakakain? Gusto mo ba sumama sa amin para kumain? Siya ay kakain kasama namin? Niya lang nadumihan ang sapatos ko. Hindi ko na siya pinagbayad ng pera. Mabuti pa. Ang ganitong uri ng mahirap karapat-dapat bang makisama sa akin sa pagkain? Mr. Chen, maging magalang ka sa pagsasalita. Kung hindi pupunta ang papa ko, hindi na rin ako pupunta. Si. Ngayon dahil sa Shishi, ipakita ko sa iyo ang mundo. Papa, Pasensya na po, sir. Hindi po ito bukas sa publiko. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Hinaharangan mo ako? Sir, talagang pasensya na po. Ikaw, Ano ang nangyari? Manager Liu, ang bisitang ito gustong pumasok sa bulwagan ng Shein para kumain. Manager Liu? Hindi mo ba ako kilala? Hindi ba ito si General Chen? Siyempre, kilala ko. Pero, hindi ibig sabihin ay may karapatan kang pumasok sa bulwagan ng Shein. Ano ba ang ibig sabihin mo? Ako. Ang taong ito ay mukhang familiar. Sandali, hindi ba sila ang 3 National Scholars Masters? Great Yan National Master? Ako ay walang mata. Mga Ginoo, pasok na kayo agad. Mabuti naman at naintindihan mo. Halika! Umupo tayong lahat. Sinabi ko bang pwedeng umupo ka? Kung hindi dahil sa'yo kanina, hindi sana kami naharang sa pintuan. Amoy isda ka. Gusto mo talagang makikain sa amin? Totoo nga. Lin Shi, yung ampon mong tatay mo, ang baho talaga. Paalisin mo na siya. Ginoong Chen, ang tatay ko ay mangingisda. Pero kung hindi niya ako inampon, hindi ako magiging ganito ngayon. Paulit-ulit mo siyang iniinsulto. Mukhang wala ng saysay na ituloy pa ang hapunang ito. Hey, malis na tayo. Lin Shi, ano bang ginagawa mo? Para sa ikabubuti mo lang naman ni Tito Chen. Sige na. Mali ako. Hindi na ako magsasalita. Halika, umupo ka na. Upuan mo na. Upo na. Hindi ko akalain na ang tatay ni Lin Shi ay si Ji Chen ng Chen Group. Kung alam ko lang na ganun kalakas ang koneksyon niya, sinipsip ko na sana siya. Tito, salamat sa pag-treat sa amin. Nakakabilib talaga ngayon. Walang anuman. Tito, kami po ay mga matalik na kaibigan ni Lin Shi. Malapit na po kaming magtapos. Pwede po kaya kaming magtrabaho sa kumpanya ninyo? Walang problema. Ang bagay na yan, ako na ang bahala. Kayo, sa susunod na linggo,
pwedeng pumasok na kayo sa opisina ko. Maraming salamat po. Maliit na bagay lang. Kaya, ora na kami. Isa nito, braised fish maw with abalone sauce, steamed buns with crab roe, at ito, steamed egg custard with hairtail fish. Ano pang gusto ninyong kainin? Order lang kayo ng order. Huwag kayong mahiya. Shishi! Ang laki talaga ng bulsa ni Tito. Linshi, yung ampon mong tatay mo, malamang hindi pa nakakarinig ng mga putahing ito. Shishi! Tulad ko lang na taong may kaya ang makakapagbigay sa iyo ng magandang buhay na ganito. Yang ampon mong tatay mong mahirap, malamang kahit isang mantika ay hindi kayang bilhin. Paumanhin po, G. Chen. Ang mga in-order ninyo ay mga specialty dishes. Kailangang i-reserve. Anong sinasabi mo? Ako na nakapasok sa Shein Hall. Kailangan pang mag-reserve? Tama, kanina, hinarang ninyo si Tito Chen. Ayos lang. Ngayon, wala pa rin kayong delikadeza. Ano pang ginagawa ninyo rito? Mag-serve na kayo ng pagkain. Pero, Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ginoong Chen, huwag naman nating pilitin ang ayaw. Ano bang katayuan mo? At ganyan kang magsalita sa akin? Kung hindi dahil sa akin kanina, baka hindi mo pa nga malagpasan ang pintuang iyan, ni hindi mo makikita ang Shein Hall. Linshi, pauupuin mo na kaya ang ampon mong tatay mo. Huwag ka nang magpahiya. hindi ba ito ang top-level black card ng Star Glory Group? Sandali lang po, sir. Kausap ko lang ang manager namin. Paano niya nakuha ang black card ng Star Glory Group? Din mo chiyan. Huwag kang magpanggap. Ang top-level black card ng Star Glory Group, 3 lang ang meron sa buong bansa. Gumagamit ka ng peking gift card para magsinungaling. Linshi, huwag mo kami isama sa kahihiyan ng tatay mo. Oo nga, Linshi. Paalisin mo na ang tatay mo. Baka mahirapan na kapag dumating ang Manager Liu. Kaya ganito humingi ka ng paumanhin sa akin. At ako makiusap ako sa Manager Liu para sa iyo. Ibibigay niya ang respeto sa akin at hindi ka paghihirapan. Mabuti talaga kayo, Uncle Chen. Hindi katulad ng iba na nagdadala lang ng problema. Dad, baka. Okay lang. Magtiwala ka sa akin. Malapit na ang katapusan mo pero nagpapanggap ka pa. Sa loob-loob mo natatakot ka na, di ba? Manager Liu. Pasensya na po, sir. Ang mga in-order nyo, ginagawa na sa kusina. Kung gusto pa po ng iba, sabihin lang. Ang lahat ng gastos nyo dito, libre na po. Salamat, Manager Liu. Walang anuman. O, bukas, pakiusap. Padalhan mo kami ng 8 isdang sea base. Sige, okay. Siguro ang amang tagapag-alaga ni Linshi ay talagang isang malaking tao na nakatago. Kaya ang mga sinabi namin tungkol sa kanya ay malaking problema. Tito, ang mga sinabi namin, huwag mo sanang isipin. Oo nga, Tito. Hindi kami maingat. Huwag mo kami pagtawanan. Kami at Linshi ay magkakaibigan. Kaya pala napakahusay ni Linshi dahil mayroon siyang amang tulad mo. Kayong mga wag kayong maloko niya. Siya lang ay isang gift card. Sinabi nga ni Manager Liu na mag-deliver siya ng isda. Siya ang nagde-deliver lang ng isda sa hotel. Ganito pala. Sabi ko nga, mukhang mahirap siya. Paano magkakaroon siya ng black card na may top-level access? Sa huli, dahil sa Tito Chen, kaya nag-serve ng pagkain. Ken Jian, de utak mo, sa upper class nyo ganito ba ang tolerance? Ikaw, hindi ko na magdadaldal sa'yo. Ito ay 3 milyon. Para sa mga taon na nag-alaga ka sa Linshi. Lumayo ka sa Shaoxi. Dadalhin ko talaga si Shaoxi. Chen Jiande, ano ang ginagawa mo? Shaoxi. Tignan mo nga, anong klaseng damdamin yan? Ginoong Chen, ang perang ito, sarilihin mo na lang para sa pagtanda mo dahil sa hinaharap, wala namang mag-aalaga sa'yo. Ikaw! Ikaw na mabahong mangingisda. Binigyan pa kita ng mukha. Tama na, Chen Jiande. Humingi ka ng tawad sa tatay ko. Shaoxi, ikaw. Ginoong Chen, hindi lahat ng tao, pera lang ang nakikita. Isinasantabi ang pagmamahal at prinsipyo. Si Shaoxi ay hindi kalakal. May karapatan siyang pumili kung sino ang kasama niya sa buhay. Shaoxi, sinabi ko na, kung sumama ka lang sa akin, karangyaan at kayamanan, lahat ay mapapasayo. Pag-isipan mong mabuti. Ako, Ano pa bang pag-iisip? Siyempre si Tito Chen ang pipiliin mo. Gusto mo bang maging mangingisda sa hinaharap? ako. Ayos lang, Linshi. Kahit sino ang iyong piliin, irerespeto ko yan. Tatay, noon pa man, itinuro mo sa akin na manatiling tapat sa sarili at tumanaw ng utang na loob. Ang pag-aaruga mo sa akin, hinding-hindi ko malilimutan. Ikaw pa rin ang tatay ko magpakailanman.
Linshi, nababaliw ka ba? Isang mangingisda lang siya. Ano bang maibibigay niya sa'yo? Xiao Shi, naapektuhan ka ng impluensya niya, naipit ang ulo mo sa pinto ano? Itinatakwil mo ang karangyaan para sumama sa kanya sa pangingisda? Chen Jiande. Hindi lahat ng tao ay katulad mo, nasakim sa katanyagan at kayamanan. Sige, ikaw ang nagpalaki sa anak ko na maging ganyan. Ikaw, Tama na, Chen Jiande. Huwag mo nang pakialaman ang tatay ko. Alam ko sa sarili ko kung sino ang tunay na mabuti sa akin. Kung tunay mo nga akong minahal, bakit mo ako iniwan? Xiao Shi, huwag ka nang magalit. Malapit ka nang magtapos, di ba? Halika. May regalo ako para sa'yo. Salamat, tatay. ito, hindi ba ito ang Jade tablet ng Song Tao? Isang pambansang regalo ng Great Yan? Napakahalaga ng hiyas na ito. Tanging ang mga nag-ambag ng malaki sa Great Yan ang karapat-dapat magmay-ari nito. Hindi ito mabibili ng pera. Tatay, paano mo nakuha ito? Hindi pwede. Hindi pa pwedeng malaman ni Linshi ang totoo kong pagkatao. Ito. Nabili ko lang ito sa tindahan ng Jade. Sabi ko na nga ba, ikaw na isang hamak na tao, paano magkakaroon nito? Isang basura? Ipinagmamalaki mo pang ibigay sa anak ko? Halika. Xiao Shi, tingnan mo ito. Isang limited edition na sports car sa buong mundo. At ang pinakamaluhong seaside bay villa sa buong lungsod. Ito, bakit hindi ako pinagpala ng ganyang kapalaran? Xiao Shi, kung uuwi ka lang kasama ko, marami pa akong maibibigay sa'yo. Ito, Ayaw ko ng mga gamit mo. Ito lang ang gusto ko. ikaw. Anong klasing anak ang pinalaki mo? Mukhang mahirap at hindi presentable. Kapag kumalat to, ilang tao kaya ang magchichismis sa likod ko? Huwag mong insultuhin ang tatay ko. Xiao Shi, bakit hindi mo maintindihan? Para sa kabutihan mo lang ito. May magandang bagay ka, ayaw mo. Ito pang basura ang gusto mo. Talaga namang. Tito, huwag po kayong magalit. Ako na ang kakausap sa kanya, Linshi. Huwag mo akong tawagin. Dati, hindi mo ako pinapansin. Ngayon, close na close ang tawag mo. At ikaw, Chen Jiande, noon, para umangat sa buhay, iniwan mo ako. Ngayong wala kang anak, at hindi na makakabuo ng pamilya, saka mo ako naalala. Gusto mo lang na ako ang mag-alaga sa'yo hanggang sa huli. Ang marumi mong hangarin. Kala mo ba hindi ko alam? Tatay, huwag mo akong iwan. Umalis ka! Malapit na akong maging manugang ng isang mayamang pamilya. Ang relasyon nating mag-ama, tapos na mula ngayon. Tatay, huwag kang umalis. Wala na akong nanay. Huwag mo akong iwan. Umalis ka! Isa kang pabigat! Huwag mong sirain ang kinabukasan ko. Tatay, Anak, ang dami mo nang kinain na sipaw sa akin. Maliit lang ang negosyo ko. Hindi ka pwedeng palaging kumain ng libre. Tito, gutong-guto na po talaga ako. Pakiusap po. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang siopaw. Hindi naman ito bahay ampunan. Ilang araw na kitang pinakain. Hindi naman kita pwedeng pakainin habang buhay. Umalis ka diyan. Boss, bigyan mo siya ng ilan. Ako na ang magbabayad. Ayos, yan ang tamang gawin. Basta may bayad, kain ka lang ng kain. Dahan-dahan lang sa pagkain. Pagkatapos mong kumain, ihahatid kita pa uwi. Wala na po akong bahay. Iniwan na po ako ng tatay ko. Ha? Tito, pwede po ba akong manatili sa inyo? Mabait po ako. Marunong po akong magwalis. Ako po, marunong din po akong maglaba. Si, sumama ka na lang sa akin mula ngayon. Kahit hindi ako mayaman, pangako ko sa'yo na hindi kita hahayaang magutom o maginaw. Payag ka ba? Payag po ako, payag po. Si, kain ka na. Hindi ito basura. Ang halaga nito ay hindi mauunawaan ng taong walang puso katulad mo. Ang aming relasyon bilang mag-ama ay matagal nang naputol noong iniwan mo ako. Mula ngayon, huwag mo na kaming gambalain.
Narinig mo yan, Chen Jiande? Umalis ka na. Tsk! Ikaw na dukhang tao. Ang lakas ng loob mong mag-utos sa akin? Isang mangingisda lang, hindi ka karapat-dapat magsapatos sa akin. Tao, palayasin niyo siya. Cheng Guoshi. Ginoong Cheng Guoshi. Anong ginagawa mo rito? Sino ka? Ginoong Cheng Guoshi. Siya si Chen Jian ng Chen Group, isang partner ng Xingyao Group. Ikaw ba yung nagsabi na dapat siyang paalisin? Tama ba? Opo, Ginoong Cheng Guoshi. Kasama ko siyang pumunta rito. Ako na ang magpapaalis sa maliit na kaibigang ito para hindi na makasagabal sa inyo. Nagsasabi ka pa ng kung ano-ano. Manager Liu, sabihin mo kay Secretary Xu, ang Xingyao Group at Chen Group ay wala ng anumang pakikipagtulungan sa hinaharap. Sige. Sino nga ba talaga ang amang humaling ni Linshi? Kayang ipagtanggol siya ni Ginoong Cheng Guoshi? Salamat, Ginoong Cheng Guoshi. Hindi ko inaasahan na dahil ilang beses akong naghatid ng isda sa hotel ninyo, ganito ninyo ipagtatanggol ang isang matandang tulad ko. Mukhang ayaw ipaalam ng aking guro ang kanyang tunay na pagkatao. Akala ko kung sino na. Nagbebenta lang pala ng isda. Kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan. Ang Chen Group ay maghihirap na lang. Tito, makakapasok pa ba kami sa Lunes? Magtrabaho? Gusto nyo pang magkatrabaho? Kung hindi dahil sa inyo, kakanselahin kaya niya ang pakikipagtulungan? Umalis kayo! Tatay, paano mo nakilala si Ginoong Cheng Guoshi? Madalas akong maghatid ng isda sa hotel nila. Gustong-gusto ni Ginoong Cheng Guoshi ang isdang inihatid ko. Ano? Totoo ba yan? Tatay, tumawag ang Lu Group. Sabi nila, papapasukin ako sa trabaho sa Haicheng. Ayos, ayos. Linshi, ikaw ang ipinagmamalaki ng tatay mo. Pero pa, malayo ang Haicheng. Nag-aalala ako sa'yo. Pa, maaga kang gumigising at gabi na umuuwi. Baka magkakasakit ka. Uminom ka na ng gamot. Ayos lang ako. Pagod lang. Kapag nakapahinga ako, gagaling na ko. Pa, maaga ka na matulog. Malapit na kong mag-college entrance exam. Gusto kong makapasa sa magandang universidad. Kapag kumita na ako, bibilhan kita ng malaking bahay. Anak ka naman, malakas pa ako. Sige, umalis ka. Huwag kang mag-alala sa akin. Salamat pa. Sisikapin kong magtrabaho ng mabuti para mapalipat agad ako sa headquarters. Pagdating ng panahon, magiging maayos na ang buhay natin. Mabait kang anak. Hintayin ko yan. Alis na ako. Pa, wag mo na kong ihatid. Uwi ka na. Ingatan mo ang sarili mo. Si, pa. Oo nga pala. Ito ang pabango na tinahi ko. Para sa'yo pa. Kapag kumita na ako, bibilhan kita ng mas maganda. Anak ka naman, ang ibinigay mo ang pinakamaganda para sa akin. Linshi, hatid na kita papuntang Haicheng. Hindi na, Ginoong Chen. Naghanda na ang tatay ko ng sasakyan papuntang bus terminal. Bakit ka sasakay ng bus? Ako na ang... Pa, aalis na ako. Ingatan mo ang sarili mo. Si, alis ka na. Linshi, ang basura mong yan. Ang saya-saya mo pa. Ito ang tinahi ng anak ko para sa akin. Mas mahalaga ito kaysa sa anuman. Ikaw, sa kabilang banda, ano ang ibinigay ng anak mo sa'yo? Ikaw, huwag kang magyabang. Kapag nasa Haicheng na si Linshi, maaari kong samahan siya araw-araw. Hindi pa sigurado kung kanino siya lalapit sa huli. Tayo. Tignan natin. Guro. Sabihin mo na, bilisan mo. Ikaw ang magsabi? Kayong mga ito, may sasabihin ba?
Guro, ngayong may trabaho na ang bunsong kapatid, bumalik na po kayo, at tumira na lang kasama namin. Huwag na kayong magbenta ng isda. Oo nga, Guro. Ang posisyon ng chairman ng Star Glory Group, bakante pa rin. Si Inay Ding. Oo nga pala. Sek, Shu. Cheng. Guro, ito na si Inay na mag-aalaga sa iyo. Hindi, Che. Ito ang magiging sekretarya na mag-aalaga sa iyo. Sa hinaharap, anumang bagay tungkol sa grupo, pwede mo siyang kausapin. Ikaw, kayong lahat. Sige, papayag na ako. Wala talaga akong magagawa sa inyo. Pero, may isang bagay na kailangan ninyong pangakuan sa akin. Sa hinaharap, huwag na kayong makialam sa mga bagay ni Lin Shi. Pero... Sige, ipinapangako namin sa iyo. Sige, kain na tayo. Tara, kain na. Ingat po sa pag-uwi, Guro. Kuya, narinig ko na sumama raw ang tunay na ama ni Lin Shi sa kanya papuntang Haicheng. Baka kung kailan. Ang bunsong kapatid naman ay tinuruan at pinalaki mismo ni Guro. Naniniwala akong may sarili siyang pagpapasya. Pero, kuya, ang ugali ng tao ay hindi kayang subukin. Natatakot ako. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Taulin, bakit ang dami mong biniling gulay ngayon? Bumalik na ang anak ko. Na-transfer na siya pabalik sa headquarters sa Shangjing. Sa pagkakaroon ng ganyang kahusay na anak, Laulin, napakaswerte mo talaga. Nasaan ka na? Marami akong nilutong ulam, tatay. Magandang araw po. Sige, tatay. Malapit na ako. Tara na. Tong bata. Bakit hindi pa umuuwi? Lumalamig na ang mga ulam. Maupo muna po kayo rito. Tatay, natanggap na ako ngayon ng Luz at naging kasintahan pa ako ng binata ng Luz. Salamat sa lahat ng ito. Sa wakas, hindi ko na kailangang magtiis ng hirap tulad ng dati. Nandito ang iyong tatay. Hindi kita pahihirapan. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging pinakamahusay sa mataas na lipunan. Nasaan ka na? Malapit nang lumamig ang mga ulam. Paumanhin, tatay. May biglaan akong lakad ngayon. Hindi na ako makakauwi. Ginang Chen, ang pagtanggap na handaan bukas ay nakahanda na. Pagtanggap na handaan? Tatay, may ginagawa pa ako. Hindi muna kita makakausap. Kailan mo puputulin ang ugnayan sa iyong amang kinupkop? Ito. May have a nadali? Magmadali kang makipaghiwalay sa kanya. Kung ayaw niya, bigyan mo lang ng mas maraming pera. Isang mabahong mangingisda lang siya. Akala ba niya, makakasabay siya sa atin? Naiintindihan ko, tatay. Huwag kang mag-alala. Tatay, kung wala ka, saan ako kukuha ng kinabukasan ko? Maaasahan mo ako. Sa buong buhay ko, mananatili lang ako sa tabi mo, bilang iyong anak. Mabuti naman. Pagtanggap. Director Lin, nagpareserba si Binibining Lin ng function room sa Dingsheng Hotel para raw sa isang pagtanggap na handaan bukas. Itong bata, kaya pala siya abala ng abala. Nagpaplano pala siya ng sorpresa para sa akin. Secretary Shu, maghanda ka ng isang kasunduan sa paglilipat ng shares ng Xingyao Group. At sabihan mo rin si Ming Che na dumalo sa pagtanggap na handaan. Si Director Lin. Talagang magaling at maganda si Director Chen.
Sa murang edad pa lang, naging director na siya ng Lost Group. Oo, tama. Narinig ko na si Director Chen ay ang kasintahan ni Young Master Lo ng Lost Group. Pagpasok pa lang sa grupo, nakakuha na siya ng investment na bilyon-bilyon mula sa Universal Group. Talagang hindi pangkaraniwan. Universal Group? Hindi ba yun ang grupo ni Lei Goshi, ang Diyos ng yaman ng Dayan? Oo, ang galing talaga. Ay, bakit wala akong anak na babae? Nakasing galing niya? Lin Shi, hindi mo ako binigo. Ngayon, ipagkakatiwala ko sa iyo ang Starlight Group. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa salu-salong ito. Sa pagkakataong ito, sa aking pagtanggap sa posisyon bilang Marketing Director ng Loose Group, nais kong pasalamatan ang isang tao. Sa mga nakaraang taon, siya ang laging nasa aking paglalakbay, nag-aalaga at nagmamalasakit sa akin. Binigyan niya ako ng lakas na hindi ko pa nararanasan. Kung wala siya, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Narinig ko na ulila si Director Chen. Ang kanyang amain ang nagpalaki sa kanya sa pagtitinda ng isda, maaga at hating gabi. Ah, ganun pala. Ang galing talaga ni Director Chen. Oo nga. Tatay, ang aking tagumpay ngayon ay hindi mahiwalay sa iyong tahimik na pagsuporta at pagtulong. Ngayong ako'y ganap ng adulto, ako naman ang aalalay at susuporta sa iyo. At ngayon, ipapakilala ko sa inyong lahat ang taong pinakahinahangaan at iginagalang ko. Ang aking ama. Ginoong Chen Jiande. Ginoong Chen Jiande. Papa, sa mga nakaraang taon, napakahirap para sa'yo. Hindi mahirap para sa Papa. Papa? Lin Shi, Sino siya? Papa, bakit ka nandito? noong sinabi mo, hindi mo ba sinabi na sa buong buhay mo, ako lang ang Papa mo? Nakalimutan mo na ba? Sino siya? Sino ang taong ito? Ganyan ang suot niya? Hindi ba alam niya ang okasyon ngayon? Alam ko na. Ikaw ang matandang lalaki na nagkidnap sa Chen Shi noon. Ano ang sinasabi mo? Kidnap? Sasabihin ko sa'yo, Chen Shi ang kasintahan ko ngayon. Huwag mo na siyang saktan. Din mo Kian. Tumingin ka sa lugar kung nagwawala. Umalis ka na. Huwag kang magpahiya sa Chen Shi dito. Lin Shi, ano ba talaga ang nangyayari? Naghahanap ng problema. Isang mabahong mangingisda. Naglakas loob kang magulo sa pagtitipon ng kasintahan ko. Parang gusto mong mamatay. Ikaw, Papa, umuwi ka muna. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Papaliwanag? Anong paliwanag? Sabihin mo na lang sa kanya para hindi ka na niya guluhin. Dito, Lin. May sarili kong tunay na ama. At ngayon, Chen Shi ang pangalan ko. Hindi ako Lin. Huwag mo na ako guluhin. Ikaw, ano ang tawag mo sa akin? Shi, nagkamali ka ba ng memorya? Tignan mo ito. Ito ang pabango na binigay mo sa akin bago ka pumunta sa Haicheng. Dala ko ito. Sinabi mo, ako lang ang Papa mo. Nakalimutan mo na ba? Tignan mo ang pabango. lumayo ka sa Shi. Hindi. Lin Shi, tignan mo ako. Ako ang Papa mo. Pinag-aral kita ng mahigit 10 taon. Binigyan ko ng pagkain, tirahan, at pinasok sa paaralan. Bakit ngayon? Bakit hindi mo ako kilala? Tama na. Ang mga walang kwentang bagay, huwag mo na bang banggitin? Kung hindi dahil sa'yo, makakatira ako sa ganoong bahay ng mahigit 10 taon? O, pinag-aral mo ako ng mahigit 10 taon, pero hindi rin ba ako tumawag sa'yo ng Papa ng mahigit 10 taon? Ngayon may pagkakataon ako para magkaroon ng magandang buhay. Gusto mo pa ba akong pabigatan? Lin Shi, bakit ganito ka na? Sasabihin ko ulit, ako ay Chen. Ako ay Chen. Alam ko na. Ngayon, pinagplanuhan mo ang paggulo dito.
Dahil narinig mo na ako naging direktor ng Lu Company, gusto mo lang humingi ng pera. Pera lang ba? Bibigyan kita. Sapat na ba ang mga ito? Hindi pa sapat? Ito pa, sapat na ba ang mga ito? Sapat ba? Ang mga ito ay katumbas ng ilang taon mong pagtitinda ng isda. Tatlong guro ng bansa. Ang mga regalo para sa guro ng bansa at kaigning. Linhanda na ang lahat. Napakabuti ng kapatid na babae. Hindi rin tayo dapat mahuli. Hindi pera ang habol ko. Hindi ko lang maintindihan. Paano ka biglang naging ganito? Anong ganito? Dapat lang na umasenso ang tao, di ba? Nasa mataas na lipunan na si Ixie. Babalik pa ba siya sa mahirap na buhay? Kasama ng tulad mong mababang uri? Akala mo dahil ilang taon mo siyang inalagaan, tunay ka ng ama? Huwag kang mangarap. Ang dugo at antas sa lipunan ay hindi mo malalampasang agwat. Siya na nga. Ang pagkatao ng tao talagang hindi kayang tiisin ang tukso ng kapakinabangan. Ano ba ang sinasabi mo? Lenshi. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Basta humingi ka lang ng tawad kay tatay, ang mga sinabi mo noon, hindi na niya iisipin. Kasunduan sa paglilipat ng shares. Tama. Naghandog si tatay ng isang kumpanya para sa'yo. Narito ako ngayon para ibigay ito sa'yo. Anong shares ang maibibigay mo sa akin? Ilipat sa akin? Ang shares mo sa basurang tinda ng isda? Lenshi, hindi mo ba titingnan kung ano ang nakasulat sa kasunduan? Isang basurang kasunduan, ipinapakita mo pa sa akin? Sa tingin mo, ang basurang tinda mo ng isda ay bagay pa sa akin? Lin mo Kian, gising na. Si Chen Shi ngayon ay prestihiyosong direktor ng grupo. Makukontento pa ba siya sa mumurahing alok mo? Hindi ko inakala. Sabi nga nila, hindi mo masisiyasat ang puso ng tao. Sa huli, bulag lang talaga ako. Paano ko napalaki ang isang tulad mo? Ikaw ang bulag. Kung hindi dahil sa'yo, kailangan pa ba ni Chen Shi na magtiis ng gutom at hirap ng ilang taon? Gutom at hirap? Wala kang konsensya. Kinain na ng aso ang konsensya mo. Magkano ba ang halaga ng konsensya? Ngayon si tatay. Ang nagdala sa akin sa mataas na lipunan. Ang mahirap na buhay ng mababang uri. Ayaw ko nang maranasan muli. Lenshi, maghintay ka, magsisisi ka. Anong pagsisisi? Sisihin niya na hindi siya sumama sa'yo para magtinda ng isda? O naalala ko, noong isang araw ang basurang jade na ibinigay niya sa'yo, basurang jade, malamang galing sa basurahan kung saan-saan. Itapon mo na yan! Itong basurang bagay na ito, hindi ko alam kung gaano karaming mikrobyo ang dala nito sa akin. Nakakasuka talaga. Binigay niya sa akin to. Pero peke itong pirasong ito. Peke ito. Hindi. Mukhang tunay naman. Nung ibigay niya sa akin to, sinabi na niya na binili lang daw ito sa isang tindahan ng jade. Hindi ko inakala na itinuring kong kayamanan ang basura sa lahat ng taong ito. Pero mukhang... Ginoong Lu, hindi mo ba naisip, regalo ng estado ng Dayan to? Isang hampas lupang mangingisda? Paano magkakaroon ng ganito kamahal na bagay? Tama. Paano magiging tunay to? Sino ba si Lin Mokian? Hindi ko ba kilala? Habang buhay, isang mabahong mangingisda lang siya. Mabahong mangingisda. Hindi ito basura. Ang halaga nito, ikaw na walang puso at utang na loob, hinding-hindi mauunawaan. Itatapon ko na tong basurang to. Ikaw, bakit ka naging ganito? Tinuntok mo ako? Hindi ko inakala na sa lahat ng taong pinalaki kita, magiging isang traidor ka pala. Kinain na ng aso ang konsensya mo? Humingi ba ako sa'yo na palakihin mo ako? At saka, magkano ba ang halaga ng konsensya? Mabibili ba yan ng bahay o mamahaling kotse para sa akin? Kung hindi dahil sa iyong kawalan ng kakayahan, kailangan ko bang sumama sa iyo at magtiis ng napakaraming taon? Lin Mo Chiang, tanungin mo ang sarili mo. Sa mga taong ito, ano ang ibinigay mo kay Xiao Shi? Kasalanan mo yan dahil mahirap ka at walang kakayahan. Hindi mo siya mabigyan ng magandang buhay. Tama. Kung hindi dahil sa tatay ko, hindi ko makakamit ang tagumpay ko ngayon. Binigyan niya ako ng mga koneksyon, naging direktor ako sa Lu Corporation,
At ginawa pa niya akong asawa ni Ginoong Lu. Ano ang kaya mong ibigay sa akin? Isang bunton ng patay na isda. Ang ibinigay niya sa'yo? Ang pagiging direktor mo sa Lu Corporation, ang investment mula sa Huanyu Group dahil yon sa akin. Hanggang sa ibibigay ko sa'yo ang buong Xingyao Group, ikaw mismo ang tumanggi. Ang saya-saya naman nito. Gising ka na ba? Ikaw na matanda't mahirap, matandang lalaki, ibibigay mo ang Xingyao Group kay Xiaoxi? Alam mo ba kung ano ang Xingyao Group? Sa tingin ko, wala kang ang karapatang magwalis doon. Wala kang ang karapatan. Ikaw, magpa-check up ka na agad sa ospital para sa utak mo. Nababaliw na ba siya? Siguro nabaliw na sa sobrang stress. Buti na lang at nakipaghiwalay na ako sa'yo. Ikaw talaga ang malaking bahid sa buhay ko. Ang dami kong ginawa para sa'yo, pero sa paningin mo, bahid lang ako? Paano ko napalaki ang isang walang utang na loob na tulad mo? Isang mahirap na mangingisda. Saan ba nanggagaling ang kapal ng mukha mo para magsalita ng ganyan? Si Fish Leong ba? Ang mahihirap, pangarap lang ang kaya. Ikaw talaga, napahiya ako ng husto. Sa hinaharap, mamatay ka man o magkasakit, wag mo na akong hanapin. Ayokong mahawa sa amoy ng iyong karukhaan. Mga guard, palayasin niyo siya. Alis na ako. Sandali. Sinampal mo si Chen Shi kanina. Kung palalayasin mo lang siya ng ganon, napakadali para sa kanya. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Panaginip lang yan. Tama ang tatay ko. Lin Mokyan, lumuhod ka na agad at magmano sa amin. Kung gagawin mo yan, hindi ko na pag-uusapan yung nangyari kanina. Chen Shi, ilang taon kitang pinalaki. Ganito ba ang kabayaran sa'kin? Noong pinapalaki mo ako, wala ba akong ibinigay na companionship? Hindi ba kita tinawag na tatay? Lin Mokyan, huwag kang magmalaki. Ngayon pa lang, naiisip ko na ang panahong kasama ka, isang hamak na tao, nasusuka na ako. Lin Mokyan, tumigil ka na sa kakadaldal. Kung may utak ka, lumuhod ka na at magmano. Karapat-dapat ba kayong pagluhuran? Huwag mong piliin ang hirap kung may madaling paraan. Bah, kumakain ba kayo ng gulay? Hawakan niyo siya. Kung luluhod ka ngayon, hindi na kita pag-iinitan. Hindi naman tama to. Grabe naman ito. Kung gusto mong lumuhod ako, sa susunod na buhay na lang. Tingnan natin ang tapang mo. Tito Lin, bakit mo pinipilit yan? Mga kasama, sino mang mananakit sa kanya ngayon, bibigyan ko ng 100,000. 100,000. Ako na. Tuntukin nyo. Magsisisi kayo. Dumating na ang Jan God of Wealth, Jan God of Medicine, at Jan God of War, 3 pambansang alagad. Ang laki ng impluensya ni Miss Chen. Ang kanyang pagtitipon para kilalanin ang tunay niyang pamilya. Pinuntahan pa ng 3 pambansang alagad. Gapusin nyo siya agad, itapon sa tabi, at takpan ang bibig ng anuman, para hindi makita ng mga pambansang alagad, at maging kawalang galang. Bilis! Bilis! Wow! Ngayon lang ako nakakita ng ganito, ang mukha ng 3 pambansang alagad. Kaya pala, hindi pinapansin ni Direktor Chen, ang kanyang ampon na ama na mangingisda. May 3 pambansang alagad na sinasandalan. Kahit ang tunay kong ama, hindi ko rin pinapansin. Pambansang alagad Lei, pambansang alagad Jiang, pambansang alagad Cheng. Kumusta po kayong 3 pambansang alagad? Ang inyong pagdating dito, napakaswerte ko po. Ikaw si Shishi, di ba? Ito ang regalo ko para sa iyo. Pinabati kita sa iyong pag-akyat bilang direktor ng Lu. Salamat po sa inyong 3. Pulse rang ginto mula sa panahon ng Republika. Isang kayamanang hindi mabibili sa pera. Balita ko, ang pinakamayaman sa Haicheng. Kahit malaking halaga, hindi mabili. Pero ibinigay lang nila ng basta-basta. Oo nga. Oh, nga pala. Nasaan na ang iyong ampon na ama? Paano mo nalaman, pambansang alagad Lei, na may ampon akong ama? Kayo pong 3 pambansang alagad ay ang pinakamataas na antas sa dayan. Tiyak na mag-aalangan. Na may ampon akong amang mababa ang estado. Hindi dapat nila malaman na may connection pa rin ako sa aking ampon na ama. Pambansang alagad Lei. Matagal na kaming naghiwalay ng landas. Hindi mo alam ang buong kwento. Noong bata pa ako, ako'y dinala niya ng sapilitan. Ngayon, nakabalik na ako sa aking tunay na ama. Ano ang sinasabi mo? Dinala ng sapilitan? Nasaan na ngayon ang iyong ampon na ama? Ipagpaumanhin po,
Pambansang Alagad Cheng. Yung hampas lupang mangingisda. Kakagulo lang dito. Pinagbigyan namin. Dalhin niyo siya rito. Bilis, matandang yan. Sino ang may gawa nito? Lin Mokian, tingnan mo. Nagalit na si Pambansang Alagadlay dahil sa'yo. Guro, Pambansang Alagadlay, itong maliit na bagay, hindi na kailangang abalahin pa kayo. Tingnan niyo po, dapat ko bang ngayon na, kumuha pa ng ilang tao, para ayusin itong hampas lupa. Dilat ang mga mata mong aso. At tingnan mo. Shy. Wala akong kaugnayan sa mga pambansang alagad. Salamat sa tulong ng 3 pambansang alagad. Ito ay sarili kong problema. Hindi na kailangan ng tulong ninyo. Guro. Tama. Ngayong araw kami ay talagang pinapunta ng isang tao para dumalo sa pagtitipon. Pero hindi inaasahan na may ganitong pangyayari. Kung ang Ginoo ay hindi nangangailangan ng tulong namin, hindi kami makikialam. Kuya, tinitigan mo lang ang pag-aapi nila sa guro? huwag kang mag-alala. Ang guro ay may sariling plano. Sumunod tayo sa kanya. Linshi, huling tanong ko sa iyo. Talagang hindi mo ako kilala? Lin? Bingi ka ba o sira ang utak mo? May kaugnayan ba ako sa iyo? Ikaw ay Lin, ako ay Chen. Siya? Huwag kang magsisisi. Pakiusap sa lahat na maging saksi para sa akin. Mula ngayon, wala na akong kaugnayan sa Chenshi. Si Director Chen ay ganitong klaseng tao. Hindi inaasahan. Asong hindi maturuan. Hindi maganda ang kahihinatnan. Talaga, isang asong hindi maturuan. Tingnan ko, hindi ko siya palalampasin. Kumalma ka. Ang guro ay ganito, ay hindi gustong ipakita ang tunay na pagkatao sa hayop na ito. Kung hindi, siguradong walang hiya siyang magpapanggap sa guro. Huwag kang magmadali. Tiyak kong ibabalik ang galit ng guro. Tagapangasiwa Xiao. Dalhin ang regalo para sa pambansang alagad. Hindi ba dapat kang umalis na? Eula Night Pearl. Isang kayamanang walang katumbas ang halaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. South Sea Pearl Vessel. Filigree Inlaid Treasure Fan. At itong mga ito. Chenshi, ang mga ito ay para sa akin, ang mga regalong ito. Ngayon, napakaraming tao ang narito. At may 3 national scholars pa. Kung itatanggi ko, hindi ba't nakakahiya? Oo nga tatay, para po sa inyo ang lahat ng ito. Salamat, anak. Nakita mo na, Lin Mokian? Ang mga bagay na ito. Hindi mo pa nga yata nakikita, di ba? Ang isang Yuelon Night Pearl pa lang. Hindi mo alam kung ilan ang mabibili nito sa iyong bulok na pabango. Napakabait talaga ni Director Chen. Napakagastador. Sana mayroon din akong ngayong kahusay na anak na babae. Chen Jiande, sa tingin mo ba ay para sa iyo ang mga ito? Hindi para sa akin. Para sa iyo kaya, isang probinsyanong to? Hayop ka. Anong ginagawa mo? Hindi ito para sa iyo. Hindi para sa akin? Para kanino? Ginoong Lin, ito ang mga handog para sa inyo. Pakitingnan po ninyo. Ito. Ano ang nangyayari? Bakit para sa kanya ito? Nagkakamali ka ba? Para ito sa tatay ko. Hindi mo alam ang iyong lugar. Sigurado ka ba na kayang-kaya mong bilhin ang Yuelun Night Pearl na ito? Butler Xiao, pakikuha ito. Opo, Ginoong Lin. Alam ko na. Ang mga ito. Mga artista lang ang mga ito na inarkila mo, di ba? Bakit mo pa pinipilit na magpanggap? Kahit anong pagsisikap mo, hindi mo mababago ang amoy ng kahirapan sa iyo. Mananatili kang isang hamak na mababang uri ng tao. Lin, ikaw! Ang sampal na ito ay para sa iyong pagiging walang utang na loob. Ang sampal na ito ay para sa iyong pagiging taksil at walang galang. Lin Shi. Ay, hindi. Chen Shi. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Sa mga nakaraang taon, para na lang akong nag-alaga ng aso. Butler Xiao, umalis na tayo. Sandali. Butler Xiao. Kunin mo ang mga regalong ibinigay sa babaeng ito kanina. Hindi siya karapat-dapat. Opo, National Scholar Lay. Binibining Chen, hindi sa iyo ang bagay na ito. Napakaraming regalo
ay dinala na lang ng isang mabahong mangingisda, palayo. Director Chen, pakiusap, huwag naman po. Director Chen, huwag po talaga. Ang jade black na hawak ninyo ay tunay. Ano ang sinasabi mo? May pinapatakbo akong antique shop, kaya medyo may alam ako tungkol dito. Sa tingin ko, ang jade black na hawak mo ay tunay nga. Ano? Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Director Chen, maaari ko bang tingnan ang inyong jade black? Che, Director Chen, sinasiguro ko sa aking pagkatao, ito ay Shangjing State Ceremony Pine Wave Jaded Black, at saka, ang jade black na ito ay pag-aari ng John God of Wealth, si Lei Ming Che. Ano? Ang plake na ito ay kay National Scholar Lei? Totoong totoo, Ginoong Lo. Ang Pine Wave Jaded Black na ito, sa likod ng bawat isa, ay may nakaukit na isang karakter mula sa pangalan ng may-ari. Tingnan mo ang karakter na Che. Ito mismo ang Jade Black ni National Scholar Lei Ming Che. Ano? Ang jade black ni National Scholar Lei? Paano napunta sa kamay ng isang mangingisda? Alam ko na. Tiyak ninakaw ito ni Lin Mokian. Inaka? Ang lakas ng loob ni Lin Mokian. Binigay niya ito sa iyo. Hindi ba't malinaw na gusto kanyang ipahamak? Napakasama ng kalooban ng taong ito. E paano naman tayo ang magbabalik ng plake kay National Scholar Lei? Narinig ko na ang 3 national scholars ay magdaraos ng thank you banquet sa susunod na buwan. Sa oras na iyon, ibabalik natin ito sa kanya at sasabihin ang totoong nangyari. Naniniwala ako na si National Scholar Lei ay isang taong makatarungan. Tiyak na hindi tayo parurusahan. Ang 3 national scholars ay magdaraos ng thank you banquet. Ang kanilang guro ay ang Jan State Preceptor. Tama, ang maalamat na Jan State Preceptor nga. Kailangan lang nating makahanap ng pagkakataon na makilala siya para tayo ay makakonekta. Sa State Preceptor. Guro, mainit-init pa ang Osmanthus cake. Subukan niyo po. Anong ginagawa ninyo rito? At ito pa, paborito nyong Jang's Braised Pork Knuckle. Mainit-init pa. At ang Lee's Sugar Fried Chestnuts. Guro, subukan niyo po. Subukan niyo po. Teka. Ano ba ang pakay ninyo? Guro, nag-aalala po kami na baka nasaktan kayo ng ahas na yon. Gusto lang po naming pasayahin kayo. Habang nandito kayo, paano ako masasaktan ng mabait na yon? Ganoon ba ako ka-weak? Kung gayon, ngayong araw, maglibot-libot tayo. Kahit saan nyo gustong pumunta, sasamahan namin kayo. Hindi na kailangan. Pupunta ako sa Xingyao Group. Guro, malaking pangyayari ang naganap. Dapat magpahinga muna kayo. Pupunta pa rin kayo sa opisina? Hey, ang plano ko talaga ay ibigay ang Xingyao Group kay Lin Shi. Pero ayaw niya, kaya ako na ang bahala. Pero, Sige na. Ayos lang ako. Huwag na kayong mag-alala nang walang dahilan. Pasok na ako sa trabaho. Guro, hindi talaga mapakali. Ano? heto. Kailangan na nating humanap ng asawa para sa guro. Hintayin na lang natin ang aming gamanang. Magandang ideya yan. Director Lin, gusto po ninyong samahan ko kayo pataas? Marami po sa mga empleyado ng grupo ang hindi kayo nakikilala. Ayos lang. Magtrabaho ka na. Tatawagin kita kung may kailangan. Z. Salamat, Director Lin. Talagang karapat-dapat sa top 10 na grupo sa buong bansa. Ang ganda. Chen Shi, ang proyektong ito ay direktang itinalaga ng chairman ng Star Glory Group na ikaw ang makipag-usap. Ikaw, magpakita kang mabuti. Huwag kang mag-alala, Dad. Kapag umangat na ang posisyon ko, tutulungan kong muling bumangon ang Chen Group. Hindi na tayo kailangang magpa-apekto sa iba. Tama. Lin Mokian, huminto ka! Lin Mokian, paano ka napakawalang hiya? Ginulo mo ang reception ko.
Hindi sapat nandito ka pa. Napakawalang delikadesa mo. Kahit man lang, magsuot ka ng disenteng damit? Ito ang Star Glory Group. Karapat dapat ka bang pumasok na ganyan ang suot? Huwag kang mag-akala. Nandito ako para sa negosyo. At saka, kayong dalawang cute makakapasok, bakit ako hindi? Huwag kang matigas ang ulo. Tiyak na narinig mo na si Chen Shi ang magre-representa sa Lu Group para makipag-usap sa Star Glory Group ngayon. Kaya sinadya mong manggulo. Paano mas maitim pa ang puso mo kaysa sa isdang tinitinda mo? Sasabihin ko sa iyo, ang proyektong ito ay direktang itinalaga ng chairman ng Star Glory Group para kay Chen Shi. Ikaw na isang mahirap na mangingisda, sa palagay mo sino ang makikinig sa kalokohan mo? Kaya pwede na kayong umuwi. Hindi makikipagtulungan sa inyo ang Star Glory Group. Ikaw ang magsasabing hindi makikipagtulungan? Sino ka ba? Ikaw. Tama na. Huwag nating sayangin ang malaking bagay natin sa ganitong tao. Umalis na tayo. Chen Shi, nakita mo na ba ang chairman ng Star Glory Group? Napakababa ng profile ng chairman ng Star Glory Group. Hindi siya lumalabas sa publiko. Kaya kakaunti lang ang nakakita sa kanya. Nakakausisa talaga. Ano kaya ang klase ng tao ito? Sino kayo? Kumusta po? Ako si Chen Shi, Director ng Marketing Department ng Lushi Group. Narito ako bilang kinatawan ng aming kumpanya upang pag-usapan ang posibleng pakikipagtulungan. Ah, ikaw pala si Director Chen. Matagal ko nang naririnig na napakagaling mo sa iyong trabaho. Pero hindi ko inaasahang ganito ka kaganda. Talagang maganda at magaling. Narinig ko na ang direktor na ito ay lubos na pinagkakatiwalaan ng mga boss. Tuwing ang aming grupo ay may pakikipagtulungan sa kanila, siya ang laging itinatalaga para makipag-usap. At siya pa ang kasintahan ni Young Master Lu. Kailangan ko talagang magpakitang gilas sa kanya. Salamat sa papuri. Kayo po ay? Aba, nakalimutan ko na magpakilala. Ako ang supervisor ng marketing department, si Zhang Sheng. Ako rin ang in-charge sa proyektong ito. Umaasa ako sa inyong patuloy na suporta. Hindi naman. Sobra naman ang papuri ninyo, Supervisor Zhang. Kung gayon, samahan ko na kayo para makipagkita sa aming chairman. Salamat, abala na po kayo. Sige po, tuloy po kayo. Narito na tayo. Ano po ang problema, Supervisor Zhang? Sa totoo lang po, ito ang unang pagkakataon na makikilala ko ang aming chairman. Medyo kinabahan ako. Director Chen, madalas po ba kayong nagkikita ng aming chairman? Oo, huwag kang kabahan. Mabait naman si Chairman Lin. Talaga po? Ako kasi, noon pa ay madalas akong kasama ng inyong chairman sa tsaa at usapan. Mabait siya at madaling pakisamahan. Hindi ko alam na ganito kataas ang tingin mo sa akin. Nagulat ka ba sa pagdating ko? Nababaliw ka ba? Bakit ka nakaupo dyan? Pwesto yan ng chairman. Siya, shy. Ang tapang mo talaga. Hanggang pwesto ng chairman ay inaangkin mo. Ginoong Zhang, siya ang ama-amahan ko. Siya kasi, may sira ang ulo. Pakikuha mo na siya at palayasin. Baka makaapekto sa ating pakikipagtulungan. Oo nga, Ginoong Zhang. Matagal na niyang ginugulo ang anak ko. Matagal na talaga. Isa lang siyang mabahong mangingisda. Sigurado po kayo? Napeke talaga siya. Totoo ang bawat salita ko. Nakita niyang umasenso na ako, kaya gusto niyang makisawsaw. Dahil hindi niya nakuha ang gusto, sinisiraan niya ang mga plano ko. Gumising ka nga sa katotohanan? Ikaw, Anong ginagawa mo? Hindi ito lugar para magkagulo. Umalis ka na. Kayo ang dapat umalis. Ako pa ang paaalisingin mo? Gusto mo bang mamatay? Matanda? Tumingin ka nga sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka lang isang dukha, tapos magpapanggap ka bilang aming chairman? Ako ang chairman ng inyong grupo. Saan man kami pumunta, sumusunod ka. Parang asong gala na sunod-sunod. Tapos nagpapanggap ka pang chairman ng grupo. Ikaw, hindi ka man lang karapat-dapat maging aso ng chairman. Sa itsura mong yan, mas bagay kang janitor sa grupo namin. Mas makatotohanan yon. Zhang Sheng, napakadali mong maniwala sa chismis ng iba. Wala ka man lang kakayahang kumilala ng tama at mali. Paano ka napili ng grupo para maging supervisor? Ano ba ang akala mo sa sarili mo?
Ikaw pa ang magsasabihan sa akin? Lin Mokyan! Lin Mokyan! Tigilan mo na ang pagiging makulit at ang pagsira sa mga plano ko. Wala na tayong koneksyon. Umalis ka na. Ngayon, sa ngalan ng grupo, ipinaaalam ko sa iyo, kinakansela ang kooperasyong ito. Kanselahin ang kooperasyon? Anong karapatan mong kanselahin ito? Isa ka lang mabahong nagtitinda ng isda, isang hampas lupa. Akala mo talaga, chairman ka ng grupo? Huwag kang mangarap. Dukha! Ang sampal na ito, babala ko sa iyo. Lumabas ka na. Ikaw ang dapat umalis. Supervisor Zhang, ganito ba ang pakikitungo ng kumpanya ninyo sa bisita? Director Chen, huwag kang magalit. Tatawag ako ng tao para palayasin ang walang hiya at tangang ito sa labas. Pag-isipan mong mabuti, sino talaga ang dapat umalis? Hinampas mo ako? Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Naalala ko na. Director Chen, noong handaan para sa pagkilala sa iyo, siya rin yung nanggulo. Hindi ba? Tama. Lin Mokyan, noong una, ginulo mo ang handaan ko. Nagkagulo-gulo lahat at nawalan ako ng pagkakataon na makilala ang tatlong pambihirang tao. Ngayon, paulit-ulit ka namang sumisira sa mga mahahalagang bagay ko. Ang mga mabababang paraang ito mo nakakadiri lang. Ayaw ko nang makipag-usap sa iyo. Mga tao, palayasin ninyo ang taong ito. Tumigil ka nga. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na humawak sa akin? Hoy, Chairman Lin. Secretary Shu, pumunta ka agad sa opisina ng chairman. Secretary Shu. Magpanggap ka pa. Ituloy mo lang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Kilala mo pa pala si Secretary Shu? Mukhang marami kang pinaghandaan na. Supervisor Zhang, si Secretary Shu ay... Si Secretary Shu ang personal na espesyal na sekretarya ng chairman. Isa siya sa mga founding members ng kumpanya natin. May buong kapangyarihan siyang kumatawan sa chairman sa paggawa ng desisyon. Narinig mo ba yan? Personal na espesyal na sekretarya. Secretary Shu. Bala siya sa libu-libong bagay. Hindi siya basta-basta mapapapunta ng isang tawag mo lang. Sigurado ako, hindi niya talaga kilala si Secretary Shu. Lin Mokyan, huwag kang magpanggap dito. Pagdating ni Secretary Shu, pupulbusin ka niya. Kung sino talaga ako pagdating ni Secretary Shu, malalaman niya ng kusa. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong mo, ano? Payo ko sa'yo, ngayon pa lang. Kung ikaw ang aalis, may panahon ka pa. Kapag dumating na talaga si Secretary Shu, wala ka ng pag-asa. Sinasabi ko sa'yo. Tama na yan. Huwag kang mangarap. Sa ngalan ko bilang supervisor ng grupo, inuutusan ko kayo na paalisin siya. Pag-isipan ninyong mabuti. Kapag pinaalis ninyo ako, kaya nyo bang panagutan ang kahihinatnan nito? Ano pang pinagsasabi mo sa kanya? Kilos na. Tigil! Ano bang ginagawa ninyo? Talagang dumating si Kalihim Shu? Kalihim Shu, may bigla na lang lumitaw na baliw. Saan ba nanggaling yang baliw na yan? Sinasabi niya na siya raw ang chairman ng grupo at ginulo niya ang kumpanya natin. Ginulo ang kumpanya natin. Sinasabi mo, nagpapanggap siya? Oo, isang mabahong mangingisda lang siya. Paalisin mo siya. Ayaw niyang umalis. Talagang walang hiya. Kung hindi dahil kay Director Chen, naloko na sana kami niya. Naloko na kami niya. Anong Director Chen? Koto, si Kalihim Shu. Paalisin na namin siya para hindi na kayo maabala. Kalihim Shu, sabihin mo sa kanila kung sino talaga ako. Matandang gago, nag-aarte ka pa? Mga bulag? 2. Kalihim Shu. Ikaw yung nag-report kanina. Ikaw yung nag-report? Oo, Kalihim Shu. At pinapunta pa kayo rito. Pasensya na sa abala. Palalayasin ko na tong babaeng to. Palalayasin tong babaeng to. Ang lakas ng loob mo. Shu, Kalihim Shu. Pasensya na, Dong. Mahal na bisita. Nagbibiro ka lang sa akin. Sek, Shu. Sinong nagbibiro sa'yo? Siya ang mahal na bisita ng Xingyao Group. Mahal na bisita. Ano? Yung ginawa ko kanina? Ay, talaga. Parang nag-away ang magkakapitbahay. Huwag mo sanang isipin yung kasalanan ko. Huwag mo akong pansinin. Kasalanan ko lahat. Wala akong mata. Ako ang... hindi. Sila. Kasalanan nila lahat. Sila ang walang mata.
Patawarin mo na ako ngayon. Wala rin akong kasalanan eh. Wala kang kasalanan? Manager Zhang, noong gustuhin mo akong paalisin, iba ang sinabi mo. Sek, Shu, nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Jiang Sheng, bilang head ng marketing department, sunod-sunuran ka lang. Wala kang sariling pag-iisip. Simula ngayon, tanggalin si Zhang Sheng. Huwag nang muling kunin. Wag naman. May pamilya akong binubuhay. Isipin mo na lang ang matagal kong paglilingkod sa grupo. Patawarin mo na ako. Jiang Sheng, pumunta ka na sa finance department para kunin ang N+3 na bayad. Umalis ka na. Wala na talaga. Natanggal ako sa Xingyao Group. Sino pang kumpanya ang kukuha sa akin? Guardia, labas niyo siya. Opo, Halika. G. Lin. Pakiusap, magsalita ka ng mabuti sa harap ni Sek. Shu, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Tumigil ka na. Wala talaga akong kasalanan. Tara na. G. Lin. Hindi. Imposible. Nagkakamali kayo. Isang mangingisda lang siya. Isang hamak na mangingisda. Paano siya naging VIP? Lin Mokian, ano ba talaga ang ibinigay mo kay Secretary Shu na pampagulo ng isip at nagawa pang makipagsabuatan siya sa'yo para lokohin kami? Alam ko na. Nagkuntsabahan kayo, di ba? Huwag mo na siyang sundan sa kalokohan niya. Kapag nalaman ng tunay na chairman, magdudulot sa'yo ng malaking problema yan. Wala nang pag-asa. Chen Shi, wala na akong kinalaman sa'yo ngayon. Umalis ka na rito. Ti, aalis ako. Walang problema. Pero, Lin Mochian, gusto ko lang itanong sa'yo. Tanungin mo ang sarili mo, sa mga nakaraang taon, wala ka bang kahit kaunting pagsisisi? Alam mo ba kung gaano ako dahil sa pagiging mangingisda mo na alipusta at nakatanggap ng masasakit na salita? At ngayon, paulit-ulit mo pa ring sinisira ang mga plano ko. Ano ba talaga ang balak mo? Dahil, Dahil sa ano? Dahil mahirap ka lang. Dahil wala kang kakayahan. Sasabihin ko sa'yo, hanggang sa ganito ang nangyari. Kasalanan mo lahat yan. Ang pag-uugali mo ngayon ay nagpapasisi lang sa akin na hindi ko mas maagang pinili ang tunay kong ama. Bulag talaga ako noon. Nang hanapin ako ng tunay kong ama, ikaw pa ang pinili ko. ganun ba talaga ang iniisip mo? Lin Mochian, tigilan mo na ang paggulo kay Chen Shi. Sino bang amang katulad mo na sumisira sa sarili niyang anak? Sa tingin ko, kung hindi lang dahil si Chen Shi ay hindi mo tunay na anak. Kung hindi, paano mo magagawang sirain ang lahat ng hirap niyang tinamasa? Tama na. Chen Xi. Okay lang kung hindi nila alam, pero di ba naman alam mo sa sarili mo, ang lahat ng ginawa ni Jilin sa mga nakaraang taon ay para lang sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko? Kung talagang para sa ikabubuti ko, dapat pinagsumikapan niyang maging mayaman ako. Imbes na patuloy akong manatili sa sirasirang bahay na yon at hindi makatingala sa harap ng iba. Sa mga nakaraang taon, si Jilin ay isinakripisyo ang sarili niyang oras at karera para lang sa'yo. Para lang mapalaki ka na may tiyaga at sipag. Sa palengke, maagang gumising at nagtitinda ng isda. Ikaw? Pagbalik mo, naging walang utang na loob. Itinuring mong ama ang isang masamang tao. Ito ay parang tinutusok mo ang puso niya. Paano ka naging ganito kasama? Ako ba ang pumilit sa kanya? Ko ang masama? Bakit hindi niya tingnan ang sarili niya? Mula pagkabata, ano ba ang ibinigay niya sa akin? Binigyan ka niya ng lahat ng pinakamabuti. Binigyan ka niya ng kumpletong paghubog, mula sa ugali hanggang sa kakayahan. Binigyan ka niya ng wagas na pagmamahal ng isang ama. Ikaw ang nagpakababa sa sarili mo. Sa handaan para sa pagkilala, ginutay-gutay mo ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Kung hindi, iyong Star Glory Group ay sayo na ngayon. Tumigil ka na. Ayaw kong makita siya. Guardia, Tay. palayasin ninyo silang dalawa. Opo, Bitawan mo ako. alis na. Huwag mo akong hawakan. Hey, huwag kang ganyan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong paalisin. Ako ang kinatawan ng loose group para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Ngayon paalisin mo ako. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Mukha? May mukha ka pa ba? Bitawan mo ako. Malis ka na. Tumigil kayo. Siya ay, Ginoong Lin, siya po ang chairman ng Loose Group, si Lu Lin. Tago. Manghas ka pang galawin ang miyembro ng aming pamilya? ako ang nag-utos na paalisin sila. Wala silang kinalaman. Chairman Lu,
Ang pakikipagtulungan ng Xingyao Group sa inyo ay kinansela na. Maaari na kayong umalis. Ano ka ba para mangahas na kumatawan sa Xingyao Group at makipagnegosasyon sa akin? Ikaw ang chairman ng Star Glory Group? Ma, siya yun. Yung laging nakakulong kay Chen Shi, ang amang yumao na mahirap. Sinira pa niya ang handaan para kilalanin si Chen Shi. Hindi talaga siya chairman. Ikaw pala. Alam mo ba na si Chen Shi ay ang magiging manugang ko? Si Lulin? Pag ininsulto mo siya, insulto mo ang buong Lu Corporation? Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Boss Lu, itong pobreng ito, nakita lang na umasenso si Chen Shi, umunlad, gusto na naman niyang kunin si Chen Shi pabalik sa kanya. Ayaw ni Chen Shi, kaya eto, makulit na makulit siya. Yung Jade Token noon, binigay niya kay Chen Shi para siraan siya. Siraan? Chen Jiande, ganyan ka ba talaga katanga? Ikaw! Ayos lang. Malapit na matapos ang magandang buhay niya. Ikaw, isang lalaking ito, nagpanggap ka pang VIP? Alam mo ba na ang chairman ng Star Glory Group ay ang guro ng 3 pambansang alagad ng bayan sa Shangjing? Ngayon, hindi lang nagpanggap sa kanya, ninakaw mo pa ang Jade Token ni pambansang alagad Lei. Sa tingin ko, ayaw mo nang mabuhay. Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Nagtatrabaho ang pinsan mo sa Universe Group, hindi magsisinungaling ang balita niya sa akin. At ang 3 pambansang alagad, nagpaplano pa ng isang handaan sa Kyunvilla bilang pasasalamat sa kanilang guro. Handaan para sa guro? Tako, nakakuha na ng imbitasyon. Kapag nakita ko si pambansang alagad Lei, isusumbong ko lahat ng ginawa mo sa kanya. Tapos ka na. Chairman Lu, may imbitasyon ka pala sa handaan para sa guro? Ang lakas ng loob ng mga to. Ganito kalaking bagay, hindi man lang ako sinabihan. Ano? Hindi ka ba nakatanggap ng imbitasyon? Oo nga pala, paano ka makakatanggap ng imbitasyon? Ito, hindi basta-basta makukuha yan. Talaga namang galing sa 3 pambansang alagad. Kahit yung tatak sa imbitasyon, gawa sa purong ginto. Kung makakasama ako sa salo-salong ito, baka may pagkakataon akong makilala ang makapangyarihang pambansang alagad. Director Lu, pwede mo ba akong isama, pati si Chen Shi, sa salo-salo? Isama mo kaming mag-ama para makakita ng mundo. Siyempre naman, kami, magiging pamilya na rin naman. Huwag kang mahiya sa akin. Salamat, Bienan. Chen Shi, ano pang hinihintay mo? Magpasalamat ka kay Director Lu. Salamat po, Director Lu. Director Lu pa ang tawag? Ang layo naman. Inay, Salamat, Inay. Yan ang tama. Huwag kang mag-alala, Shishi. Ang pamilya Lu, hindi ka pababayaan. Sa susunod na buwan, ipapahayag ko sa publiko na ikaw ang vice-presidente ng Lu Group. Itatampo kita sa mataas na lipunan at magiging isa ka sa mga nakakaangat. Salamat, Inay. Ikaw, magtago ka na lang. Pagdating ni pambansang alagad Lei, wala ka nang matitirhan. Tara na. Nakita mo ba? Pagkatapos kitang iwan, ang buhay ko sumisikat na. Habang buhay na mananatiling nasa ilalim. Chen Shi, dahil sa ating pinagsamahan, bibigyan kita ng payo. Si Lulin, hindi kasing bait ng iniisip mo. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Naiinggit ka lang sa akin dahil umaasenso na ako. Hindi kita paniniwalaan. Ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Baka hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Director, Lin. Base sa aking investigasyon, ang anak ni Lulin ay may acute leukemia. Kailangan ng regular na blood transfusion. RH negative ang dugo ng anak niya, kapareho ng kay Chen Shi. Hindi ganoon kasimple ang dahilan kung bakit siya mabait kay Chen Shi. Walang libreng tanghalian sa mundo. Lahat ay may kapalit. Ang mga tauhan para sa piging ilang padla. Kailangang paigtingin ang pagsasanay upang matiyak na magiging perpekto ang piging. Guro, ano pong ginagawa ninyo rito? Ang bagay tungkol sa piging para sa inyo, kailan ninyo balak sabihin sa akin? Guro, alam na po ninyo pala. Ganito kalaking bagay, hindi man lang kayo nakipag-usap sa akin. Sa iba pa ako nakaalam. Balak ba ninyo na pagdating ng panahon, ay patulugin na lang ako at dalhin doon?
Guro paumanhin po, Guro. Ang bagay na ito, amin pong sariling desisyon ito. Pero ayaw lang po naming makita na nilalapastangan pa kayo ng mga hamak na tao. Tama po, guro, masyado po kayong mapagpakumbaba, kaya kayo inaapi ng mga walang kwentang tao. Sa labas. Guro, kung may sisi, sa akin na lang po. Kung ayaw ninyo, pwede nating kanselahin ang piging ngayon din. Hindi na kailangan. Tumayo na kayo. Alam naman ninyo na hindi ko talaga gusto ang ganitong okasyon. Pero napakaraming nangyari kamakailan. Dapat kong ang ipakilala ang aking tunay na katauhan. Hindi na ako magpapakumbaba pa. Ang piging para sa akin. Ituloy na lang natin ng normal. Sumasang-ayon po ba kayo? Ang galing naman, guro. Gilin, handa na po ang sasakyan. Sinabihan po kami ng 3 pambansang alagad na mauna. Susunod na lang po sila. Di? Araw na. Shishi, nakakapaniwala na makakasama tayo sa ganitong klaseng pagtitipon at makikita pa natin ang pambansang guro. Ang ganitong buhay ay hindi kayang isipin ng amoy isda na ama-amahan mo kahit sa isip niya. Dad, bakit mo pa binabanggit siya? Ang ganoong mahirap na buhay ay parang bangungot para sa akin. Kapag naaalala ko ang mga nakaraan, gusto kong maligo para matanggal ang amoy ng kahirapan. Huwag kang mag-alala, ngayon ay ang pagtitipon para sa pambansang guro ng Dayan kung saan unang ipapakilala ang kanyang pagkatao. Nihanda mismo ng 3 pambansang guro. Kaya talagang napapansin ng lahat. Humigop ka pa ng hangin dito para maalis ang dating amoy ng kahirapan mo. Ang hangin dito kahit isang higop lang nakakapagpasaya ng pakiramdam. O nga, sa susunod siguraduhing makilala ang pambansang guro. Baka sakali, pag nakita niya ang galing mo, ay kunin ka niya bilang estudyante. Kapag naging estudyante ako ng pambansang guro, hindi ba makakasama ko ang 3 pambansang guro? Parang pagtalo ng isda sa tarangkahan. Ang mga handog para sa pambansang guro, handa na ba? Huwag kang mag-alala, ma'am. Nakuha ko na ilang beses mo na tinanong. Pasok na tayo agad. Narito ang pambansang guro ng Dayan. Sakto nakita natin ang pambansang guro, Dali. Salubong natin siya para mauna tayo. Malugod naming tinatanggap ang pambansang guro. Sandali lang. Hindi ito ang national teacher. Lin mo yan, ikaw pala. Lin mo yan, pwede ba? Huwag mo na akong kulitin. Hindi mo ba alam kung anong okasyon ng araw na ito? Ang dapat magsabi niyan ay ako, di ba? Bakit saan man ako pumunta, kayo pa rin ang nakakasalubong ko. Tumigil ka! Nabubuwang ka na ba? Ito ay isang pasasalamat na handaan na inorganisa ng 3 national scholars. Ikaw bang isang mabahong mangingisda ay makakapasok dito? Nakakatawa talaga. Kung kayong 4 na tipaklong ay makakapasok, bakit ako hindi? Huwag nang makipagtalo sa kanya. Isang mabahong mangingisda lang yan. Sayang lang ang oras mo sa kanya. Nakakahiya. Mamamatay tao na rin naman siya. Wala nang pag-uusapan pa. Ganoon ba? Ano? Mabilis mo namang nakalimutan ang usapin ng Jade Black. May problema ba sa kadeblake ko? Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Ninakaw mo ang Jade Black ni National Scholar Lay at gusto mo pang ipasa kay Chen Shi ang sisi. Gusto mo ba siyang patayin? Parang insektong hindi nakakaintindi ng yelo. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Ikaw. Huwag mo nang kausapin yan. Hindi pa sigurado kung makakapasok siya sa loob. Kung wala ito, gusto mo pang sumali sa handaan? Pakita ang imbitasyon. Lin mo yan. May imbitasyon ka ba? Wala. Kung wala kang imbitasyon, bakit ka pa pumunta? Dahil hindi ko naman kailangan ng imbitasyon. Ano ang sinabi mo? Tama ba ang narinig ko? Patay na patay ka na. Matigas pa rin ang mukha mo. Sige, gusto ko talagang makita kung paano ka papasok ng walang imbitasyon. Oh, hindi ba't sabi mo hindi kailangan ng imbitasyon?
Bakit naharang ka? Ano ang ibig mong sabihin? Paumanhin, imbitasyon lang ang aming kinikilala. Walang utang na loob. Tingnan mong mabuti kung sino ito. Hindi ko pakialam sino ka. Kung wala kang imbitasyon, umalis ka na. Huwag kang humarang sa ibang bisita. Kuya, tingnan mo nga. May mga tao talaga na mahilig magpanggap. Akala nila pag nakarenta ng mamahaling damit, makakapasok na sila. Hindi man lang tumingin sa sarili. Kung ano sila. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung ano ito? Kung wala kang imbitasyon, huwag kang magsalita. Uulitin ko, ang imbitasyon lang ang basehan namin, hindi ang tao. Kung wala kang imbitasyon, hindi ka makakapasok kahit isang hakbang. Narinig mo? Ito ay para sa 3 pambansang alagad. Ito ay salo-salo para sa pambansang guro. Hindi ito para sa mga hayop o insekto na basta makakapasok. Ano ginagawa ninyo? Maingay. Dito. Bakit nandito kayo? Magsisimula na ang salo-salo. Nagkita kami sa asawa ng anak ko, sa mahirap na ama-amahan niya. Pumunta rin dito para sa salo-salo. At sinasabi niya, hindi niya kailangan ng imbitasyon. Walang imbitasyon pero gustong pumasok. Manong, mali ang pagkaintindi mo. Dito, hindi basta gusto mo, makakapasok ka. Tito, ito ang mabahong mangingisda. Palagi niya akong sinusundan. Kaya, gusto niyang sumingit sa salo-salo. Para hadlangan ako sa pakikipag-ugnayan sa mga pambansang alagad. Napakasama talaga. Kaya, Mukyan, sa pag-aalaga mo sa Chenshi sa loob ng maraming taon, hihingi ako ng pabor para sa iyo. Manager Zhang sa Universe ay may impluensya. Mag-apologize ka na ngayon. Baka sakali, payagan kanyang umalis ng maayos. Ag-apologize si Mr. Lin. Grabe ang pang-aapi ninyo. Mas maaga kang umuwi at matulog. Huwag kang magpangarap habang hindi paggabi. Huwag nating sayangin ang oras sa kanya. Pasok na tayo. Magsisimula na ang salo-salo. Bantayan mo siya, hindi siya dapat makapasok sa venue. Manager Zhang, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papapasukin. Kung hindi siya umalis, palalayasin ko siya. Naghanap ka lang ng problema. Bakit hindi pa dumarating si Chairman Lin? Secretary Shu, hindi ko siya makita sa lounge. Hindi rin sumasagot sa tawag. Sumama kayo sa akin. Tingnan natin sa labas. Opo. Chairman Lin, magsisimula na ang reception. Huwag kang mag-alala, may susundo sa atin. Chairman Lin, sino ang may ganitong kapal ng mukha? Kayo po. Kayo po ba si Secretary Shu? Tinawag ninyo siyang Chairman Lin. Kung gayon, siya ay... Ikaw ang humarang? Hinaharang mo pa si Chairman Lin? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang guro ng 3 pambansang alagad ng Sining. Ang pambansang alagad ng Sining ng Dayan. Tanggal ka na. Anong pambansang alagad ng sining ng Dayan? Chairman Lin, mauna na po kayo sa loob. May aayusin pa ako. Susunod na lang ako. Sige. Unang beses kong makakita ng ganito kalaking okasyon. Tatay, huwag kang mag-alala. Kapag nakilala na natin ang 3 pambansang dangal, ang mga araw na ganito ay mas madalas na lang darating. Siye. Ako, hindi ko inakalang sa buhay ko ay makikita ko pa ang pambansang alagad ng sining. Kuya, nakita mo na ba itong maalamat na tao? Ganoon nga kasing sikreto ang pambansang alagad ng sining? O, ayaw niyang madamitan ng kahit anong pagkakakulong, at ayaw niyang maging alipin ng kanyang katanyagan. Hindi niya kailanman ipinakita ang kanyang tunay na pagkatao sa publiko. Kahit ang mga taong kanyang pinatnubayan ng basta-basta, ay naging mga pangunahing tao sa kani-kanilang larangan. Ang kanyang 3 estudyante ay naging mga haligi ng dakilang siya. Ayon sa sabi-sabi, umuampon din siya ng isang batang babae, at inilaan ang lahat ng kanyang lakas upang ito'y palakihin. Ang batang iyon ay talagang napakaswerte. Umuampon? Kung ganon, kailangan lang nating humanap ng pagkakataon para makipag-ugnayan sa pambansang alagad ng sining at makakapag-ugnayan na tayo sa 3 pambansang dangal. Xiaoxi. Chelsea? Tatay? Anong iniisip mo? Makinig ka sa akin, sandali lang. Dapat kang makipag-ugnayang mabuti sa pambansang alagad ng sining at isumbong ang lahat ng ginawa ni Lin Mukyan sa pambansang alagad ng sining at sa 3 pambansang dangal.
Titingnan natin kung paano niya ito aayusin. Sige tatay, ako na ang bahala. Narito na ang pambansang alagad ng sining ng Dayen. Siya pa? Paano nangyari yon? Paano siya nakapasok? Kuya, anong nangyari? Hindi ba't sinabing huwag siyang papasukin? Iyon na siguro, ang guro ng 3 pambansang alagad, ang gumawa ng malaking ambag para sa Dayen, ang pambansang alagad. Ang King Kerismahan, kahanga-hanga ang presensya. Siya na yun siguro. Nako, nakita ko pa mismo ang pambansang alagad. Lin Motian, hinaliit ko talaga ang kakayahan mo. Nakapasok ka nga pala dito. Baka naman gumamit ka ng mga kalokohang hindi dapat gawin para lang makapasok. Chen Shi, hindi mo kailangang dahil marumi ang sarili mo, ay tingin mo sa lahat ay salamin mo. Talagang dinala mo ang pagiging walang hiya mo sa rurok, ano? Huwag kang mag-akala. Nandito ako para dumalo sa handaan. Wala itong kinalaman sa'yo. Ikaw! Ikaw pa? Ang makakadalo sa handaan? Ang 3 pambansang alagad, paano nila maaanyayahang dumalo ang isang mabahong mangingisda para lang magpahiya? Tama. Sa tingin ko, nasobrahan na siya sa pag-aarte. Lin Motian, pagdating ng mga pambansang alagad, wala ka ng takas. Ibig sabihin, impostor siya. Sa panahon ngayon, baka nga totoo. Ano-ano na lang ang mga tao. Paulit-ulit ko nang sinabi, ako ang chairman ng Xingyao Group, ang tinutukoy ninyong 3 pambansang alagad. Ikaw ba'y naghihirap o ako'y nagbigay ng sobrang lakas ng panggigil sa'yo? Sabi mo'y national advisor? May ebidensya ba? Walang hiya! Tanga! Malapit ka sa kamatayan. Pero nagawa mo pa maghasik ng ganitong malaking kasinungalingan? Lin Moxian, ito'y sarili mong pagkukutya sa sarili. Mga kasama, dapat ba nating ipalabas ang impostor na ito? Lumabas, lumabas, lumabas. Paano siya nakapaglakas loob dumalo sa salo-salo? Talagang walang hiya. Naamoy ba ninyo? Parang may amoy ng isda sa katawan niya. Totoo nga, ang baho. Impostor na mga ngalakal ng isda, lumayas ka. Oo, lumayas ka agad. Lumabas. Tingnan ninyo ito. Ito'y Song Tao Jade Plate, pambansang alay ng Dayan, pag-aari ng wealth god Lei Mingche. Sa kasalukuyan, ito'y ninakaw niya. Ibinigay pa niya sa akin para akong idawit. Buti na agapan ko. Nakakapangahas, magnakaw sa gamit ng National Advisor Lei. Talagang walang takot sa buhay. Sige, gusto kong malaman paano ako mamamatay sa gusto ni Lei Mingche. Narinig ninyo? Ang lalaking ito, abuso't mayabang, naglakas loob tawagin ang National Advisor Lei. Palabas siya! Huwag hayaang sirain ang salo-salo. Lumabas, lumabas, lumabas. Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba naririnig gusto kanilang palabas? Ang wealth god ng Dayen, Diyos ng yaman ng Dayan. Narito na si Lei Mingche. Diyos ng medisina ng Dayan. Narito na si Jiang Shuran. Diyos ng General ng Dayan. Narito na si Cheng Yang. Narito na ang pambansang dangal. Malugod naming tinatanggap ang pambansang dangal. Tumayo kayo. Ngayong araw na ito, nagdaos tayo ng piging pasasalamat sa guro dito. Upang pasalamatan ang ating minamahal na guro. Kung wala siya, wala tayo sa kinaroroonan natin ngayon at lalong wala ang Dayan sa kasalukuyan. Sa susunod, inaanyayahan natin ang ating guro na umakyat sa entablado. Malapit na nating makita ang tunay na pambansang tagapayo. Chen Shi, magpakita kang mabuti. Siyempre pa. Lin Mokian, talagang wala ka ng takas ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa ating mahabang taon ng pagkakaibigan, ako na ang bahala sa paglilibing sa iyo. Kung magkukunwari ka pa rin, tutulungan na lang kita. Ginoong pambansang dangalay, sandali lang po. Ano ang kailangan mo? Ginoong pambansang dangalay, patawarin ninyo ang aking pagiging bastos. Nais kong magsumbong sa inyo. Sa napaka-importanteng okasyong ito, may tao pa ring walang pakundangan. Hindi lamang nagkukunwaring guro ninyo, kundi nagnakaw pa ng inyong gamit. Sino ang may ganitong kapal ng mukha? Ito ay, siya. Ang taong ito, nakapasok sa piging, nagkukunwaring guro ninyo. Hindi lang iyon, nagnakaw pa ng inyong gamit. Talagang karapat-dapat sa parusang kamatayan. Jade Pendant, paano nakuha yan sa inyo?
Buti na lang nakita namin noon, yung nakasulat sa likod nito, at nalaman namin sa inyo pala ito. Kaya ibabalik na namin ito sa inyo. Sa akin nga talaga yan. Halika rito, Sir Lei. Siya ang nagnakaw ng gamit ninyo. Ang kapal ng mukha ng taong to. Karapat dapat siyang mamatay. Huwag ninyo siyang palalampasin. Tama, yung matandang to naglakas loob pang nakawin ng gamit mo. Grabe talaga. Wala talagang respeto kay Sir. Si Sir Lei kasi baliw talaga yan. Hindi lang siya nagpapanggap bilang chairman ng Star Glory Group, nagpapanggap pa bilang national advisor ng Dayan. Nanggugulo kung saan-saan. Ngayon ko lang nakita taong ganito kapal ang mukha. Pasensya na, Sir Lei. Kasalanan ko lahat to. Aalisin ko na, tung hayop na to. Tumahimik ka nga. Mga tanga. Lin Mokian, di mo ba nakikita si Sir galit na galit na? Hayan na! Umalis ka na dyan! Sir Cheng, Sir Cheng, mali ang napalo mo. Hindi si Papa. Yung tao yon. kailan ko ba sinabi na ninakaw ang jade pendant ko? Sir Lei, kung hindi naman ninakaw ang gamit ninyo, paano napunta yon doon sa mabahong tindero ng isda? Ibinigay ko ang jade pendant ko bilang regalo. Kanino mo ibinigay? Ibinigay ko ang token sa aking guro. Ang iyong guro? Ang iyong guro ay hindi ba siya ang pambansang alagad ng bansa ng dakilang yan? Tama. Kung gayon, ang iyong mahalagang bagay. Alam ko na, tiyak na ninakaw niya iyon mula sa iyong guro. Hayop ka, ang lakas ng loob mo. Ngayon din, sa ngalan ng 3 pambansang alagad, papatulan kita. Hindi ang mga pambansang alagad. Ano ba talaga ang relasyon ninyo sa hamak na mangingisdang ito? At kayo'y nagtatanggol pa sa kanya ng ganito? Amak na mangingisda, makinig kang mabuti. Ako ay tumatawag sa kanya bilang aking guro. Anong guro? Ang aking guro ay palaging mapagkumbaba at mahabagin, ngunit may mga taong walang utang na loob, taksil sa pinagmulan at paulit-ulit na hinahamak siya. Kaya ngayon, ipinahahayag ko rito, si Lin Mokian, ang siyang aming guro. To, imposible! Isang hamak na mangingisda lang siya. Dilatan ninyo ang inyong mga mata at tingnan. Siya ang chairman ng Star Glory Group. Ang aming guro, ang pambansang alagad ng dakilang yan, si Lin Mokian. Siya nga ba talaga ang chairman ng Star Glory Group? Ang maalamat na pambansang alagad? Paano ito nangyari? Naku, siya nga pala ang pambansang alagad. Ano ba ang binasukan mo sa akin? Wala na tayo. Hindi ito totoo. Peke ito. Hindi ako naniniwala. Manager Jiang. Ikaw si Jiang Kun? Ang manager ng Administrative Department ng Universal Group. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan, nagmalaki at nakipagsabwatan sa mga hayop na ito para paghirapan ang aking guro. Manager Jiang, ang laki ng iyong kapangyarihan Pambansang alagad Lei, nagkamali ako. Nadaya rin ako. Sila ang nagsabi sa akin. Sabi nila sa akin, isang hamak na mangingisda lang siya. Nauto rin ako, kaya ko nagawa ang kalokohang ito. Pambansang alagad Lei, patawarin ninyo ako. Hanggal at bulag na hayop. Pambansang alagad Jiang, nagkamali ako, huwag ninyo akong tanggalin. Kung matanggal ako sa Universal Group, wala na akong matitirhan. Wala nang paliwanagan. Maaari ka nang umalis ngayon din. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Dahil sa'yo lahat, gusto ko ang buhay mo. Anong ginagawa ninyo? Guro Lei, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Guro Lei. At kayong dalawa, mga tandang hindi marunong tumingin ng tao. Guro Jiang, talagang wala akong alam. Hindi ko alam. Ginoong Lu, ikaw naman ang chairman ng Luklan. Paano ka naging ganoon katanga na maniniwala ka sa ilang salita lang ng iba? Utak talang ka ba? Guro Jiang, kahit bigyan niyo ako ng 10 lakas ng loob, hindi ko gagawin yun. Patawarin niyo na ako. Lulin, noon, para suportahan si Chen Shi, binigyan ko kayo ng maraming order. Para lang sumipsip sa akin, pinagmanipulan nyo si Lu Jingran na ligawan si Chen Shi. Ganito na ang nangyari. Sa tingin ko, wala nang kailangan pang makipagtulungan. Simula ngayon, ipagbawal ang Luklan sa industriya. Wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan. Wag naman. Guro Lei, kung ipagbawal ang Luklan, ang aming Luklan ay malulugi kaagad. Ngayon ka magsisi? Huli na.
Guro Lei, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Maging mabait po kayo. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Ang aming Lu clan, ang napakatagal na pamana nito, hindi pwedeng masira sa kamay ko. Ang dapat ninyong pagpasensyahan ay hindi ako. Guro, nagkamali talaga ako. Bulag ang mga mata ko. Nakikiusap ako sa'yo. Magbigay ka ng magandang salita para sa akin. Hindi pwedeng malugi ang aming Lu clan. Ma, tumayo ka na. Ang taong katulad niya, hindi na kailangang humingi ng tawad. Umalis na tayo. Matagal na kitang tinitiis. Taong walang utang na loob, mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa sayo. Akala mo sino ka? Ang kapal talaga ng mukha mo. Mas mahal pa niya ang aso kaysa sa akin. Totoo, mas mabuti pa ang isang aso. Lin Mochian, dahil sa'yo, napakaraming masamang tingin at pangungutya ang dinanas ko. Alam mo ba kung gaano ako naging mahina ang loob nitong mga nakaraang taon dahil sa'yo? Kung hindi dahil sa tatay ko, hindi ko malalaman na may mga taong mataas ang estado sa lipunan. At saka ang biyenan ko, ipinakilala niya ako sa mga makapangyarihan, pinasok ako sa high society. Binigyan niya ako ng lahat ng pinakamaganda. Ikaw naman, tingnan mo, ano ba ang ibinigay mo sa akin? Chen Shi, hindi ko inakala na dahil lang sa mga maliliit na bagay na to ay bulag ka na. Hindi mo na alam kung ano ang tunay na pagmamahal sa'yo. Hindi mo na kailangang maghasik ng lagim dito. Walang saysay yan. Wala. Ang tanga-tanga mo talaga, Chen Shi. Alam mo ba, si Lulin, may sariling motibo ang pagiging mabuti niya sa'yo. Hindi lahat ng tao ay kagaya ng iniisip mo na marumi ang intensyon. Ang biyenan ko, kumuha siya para sa akin ng pinakamagaling na nutritionist at nag-hire pa ng personal na doktor para regular akong magpa-check up para masiguro ang kalusugan ko. Hindi ba sapat na yon? Binigyan mo ba ako ng mga bagay na yon? Alam mo ba na ang anak niyang babae ay may acute leukemia at kailangan niya ng taong regular na magdodonor ng dugo? Gusto ba talaga niyang maging malusog ka? Gusto lang niya ng isang malusog na mobile blood bank. Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Lu Shuang. Talamak na leukemia. Kailangan ng pangmatagalang pagsasalin ng dugo. Dugong RH negatibo. Ginamit mo ang anak ko para mabuhay ang anak mo? Totoo pala iyon. Hindi pa naginip. Samantalang tulog ako. Kinuha ninyo ang dugo ko. Kaya pala palagi kong naiisip may kumukuha ng dugo ko sa panaginip. Pagkagising ko, may marka ng karayom pa sa braso ko. Totoo pala ang lahat ng ito. Alam mo ang lahat ng ito. Bakit mo ako ginaganito? Kasintahan kita. Ba? Kung hindi dahil kay Sir Lei Guoshi, akala mo makakapasok ka sa Lu Group? Kung hindi dahil gusto kong mapasaya si Sir Lei Guoshi, akala mo titingnan kita ng diretso? Kung hindi dahil katulad ka ng kapatid kong babae, RH negative blood din kayo, akala mo ngayon makakasama kita? Ang trabaho ko. Hindi ba ikaw ang naghanap ng trabaho ko? Ako. Ang tanga-tanga mo talaga. Ang tatay mong tulad niyan. Paano magkakakayang makapasok ka sa Lu Group? Niloloko mo rin pala ako. Ginagamit ninyo ako palagi. Tama. Lulin, isipin mo muna ang sarili mo. Ilegal ang pagkuha mo ng dugo. Malinaw ang ebidensya. Nakapag-ulat na ako sa enforcement team. Maghanda ka sa kulungan. Ano? Huwag, Sir Lei Guoshi. Lulin, ikaw ay sinasangkot sa krimen ng sadyang pananakit. Inaaresto ka namin ayon sa batas. Sumama ka sa amin. Hindi. Bitawan ninyo ako. Sir Lei Guoshi, patawarin ninyo kami. Chen Shi. Lin Mokian, lahat ng pinagpaguran at pinaghirapan mo ay para lang sa akin, di ba? Sige, papayag ako. Sasama ako sa iyo pabalik. Ayos na ba yan? Mukhang wala ka pa ring pagsisisi. Paano ko napalaki ang isang tulad mong walang utang na loob? Masyado kang feeling importante. Ang lahat ng ginawa ko ay walang kinalaman sa'yo. Para kanino? Ang nangyari ngayon, hindi ba't dahil yan sa'yo? Ang lahat ng ito, mula umpisa hanggang dulo, kasalanan mo. Kasalanan ko? Kung hindi mo itinago ang tunay mong pagkatao at patuloy na pinahirapan ang buhay ko, hindi ako magiging ganito. Kasalanan mo ang lahat. Lin Mokian, pakinggan mo. Hindi ako magsisisi. Kahit na ulitin pa, hindi kita pipiliin. Tumahimik ka, Guro. Ako, nagkakamali ako. Ibabalik ko na sa'yo si Chen Shi ay hindi. Ibabalik ko na sa'yo si Lin Shi. Tapos, aalis na ako ng malayo. Hindi mo na ako makikita ulit. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Halika, Chen Shi, bakit nakatayo ka lang diyan?
Lumuhod ka at humingi ng tawad sa tatay mo. Hindi ako hihingi ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad? Kayong lahat, wala ni isang mabuti sa inyo. Lalo na ikaf, Lin Mo Chiang. Ang galing mo talaga. Ang husay mo maglaro. Sige, nanalo ka. Ano pa ang gusto mo ngayon? Kailangan bang mamatay ako bago ka masiyahan? Kenshi. Mula simula hanggang katapusan, hindi kita ginamit. Aling ama ang gugustuhing malungkot ang anak niya? Tama na. Kanino mo ipinapakita ang mukha mong yan? Hindi ba't dahil yan sa'yo? Huwag kang magpanggap dito. Ang mga magagandang salita mong yan, itabi mo na lang at sabihin sa mga paborito mong estudyante pag uwi mo. Hindi ko inakala. Noong inilagay kita sa Lu Group, magiging ganito ka pala. O baka naman, ganito ka na talaga. Alam mo ba, nitong mga nakaraang taon, isinakripisyo ng guro ang lahat para sa'yo. Gabi-gabi, nandyan siya sa tabi mo. Ang pagmamahal na yon, hindi ba mas mahalaga kaysa pera at kapangyarihan? Siya ang kumupkop sa'yo, buong puso niyang inalagaan ka. Ang lahat ng yon, hindi ba sapat? Akala ko, ang hirap ang nagtuturo ng karunungan. Ang mahirap na kalagayan ang magpapatibay sa'yo. Ang magandang edukasyon at pagmamahal ay higit na mahalaga kaysa ginto at kayamanan. Mahirap basahin ang puso ng tao. Naamoy mo ba? Ang baho ng amoy ng isda. Sabi ng nanay ko, madudumi raw ang mga nagtitinda ng isda. Siya at ang tatay niya, siguradong madudumi rin. Layo tayo sa kanya. Huwag mong sasabihin yan tungkol sa tatay ko. Malinis ang tatay ko. Hinampas mo ako? Ibalik mo ang bag ko. Kayong dalawang paslit, anong ginagawa ninyo? Halika, tingnan nga kita ng tatay. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sila, pinagchichismisan kanila, kaya ko sila hinampas. Tatay, nakakahiya ba talaga ang pagiging mahirap? Lahat sila, tinutokso nila ako. Lindsay, ang tunay na kahihiyan ay sa mga taong mapagpaimbabaw. Kahit mahirap tayo, hindi mahirap ang ating pangarap. Ang kagandahan sa labas ay hindi kailanman matutumbasan ng kalinisan sa puso. Pa, maaga kayong matulog. Malapit na ang college entrance exam ko. Gusto kong mag-aral pa para makapasa sa magandang universidad. At pag nagkatrabaho na ako, bibilhan kita ng malaking bahay. Ako. Naalala ko lahat. Baka. Ako talaga ang mali. Paano nangyari yon? Tatay? Tatay. Nagkamali ako. Ako ang nawalan ng sarili. Mali talaga ako. Akala ko dati, kapag mayaman at may kapangyarihan, makukuha ko ang lahat ng gusto ko. Pero hindi ko inakala na ang kapalit ng pagkuha sa lahat ay ang pagkawala ng sarili. Tatay, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa amin. Ayaw na naming makita ka. Mokyang. Wala ka bang awa na makita si Xiaoxi sa ganitong kalagayan? Ang puso mo ay matagal nang nabulok. Ang mga sinasabi mo ngayon, naniniwala ka pa ba? Alam lang niya ang totoong pagkatao ng kanyang amain, kaya siya'y nanunuyo. Ang taong ganito, pera lang ang habol. Paano magkakaroon ng tunay na pag-unawa? Shizun, huwag na kayong magpadaig sa awa. Tatay, maniwala ka sa akin. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko, tatay. Kenshi. Simula nang gawin mo ang pagkilalang handaan, tayo ay wala ng koneksyon. Hindi na ako ang iyong ama. Maging tunay man o hindi ang iyong hangarin, hindi kita patatawarin. Sa huli, ako ang nagkamali ng desisyon. Hindi ikaw ang nagkamali. Ang mangyayari sa hinaharap, walang sino man ang makakapaggarantiya. Ang magagawa lang natin ay manatiling tapat sa ating simulain. Ayaw ko nang makita sila. Ang pagdating mo sa ganitong punto ay dahil sa sarili mong kasalanan. Mula ngayon, mag-ingat ka sa sarili mo. Putulin ang lahat ng koneksyon sa mga resources ng Chen. I-reset ang lahat ng assets. Sa gawa agad? Wala na. Talagang wala na. Ngayon, ang Chen Group ay wala ng pag-asang umangat. Tatay, nagkamali kami, tatay. Guwardiya, palayasin sila. Tatay. Tatay! Tatay, nagkamali ako. Tatay! Wala na. Lahat wala na. Shizun, huwag kayong malungkot. Kayo ang bida ngayon. Oo, Shizun, sa hinaharap, kami ay palaging sasamahan kayo.
Chenshi. Hindi ba't si Chenshi yan? Bakit ka dito nagpupulot ng basura? Ang baho ng amoy niya, Shauran. Umalis na tayo. Ito na lang ang ibibigay ko sa'yo. Miss na kita. Guro, nandito kami para sa inyo. Kalihim Shu. Nandito rin si Ginang Guro. Hindi naman kami nakakaabala sa inyong dalawa, no? Bakit ang kakaiba ninyong lahat? Kain na, kain na. Tara na. Kumpleto na ang mga pagkain. Kainin nyo habang mainit. Tingnan nyo, ngayon, ang guro natin ay hindi na nag-aambang magtrabaho. Ikaw talaga ang may gawa nito. Anong pinag-uusapan ninyo ng paanuhan? Inge, gusto kitang tanungin. Si Chenshi ba? Si Chenshi ay kasalukuyang nagbabayad sa kanyang mga nagawang kasalanan. Sana ay magsisi siya at magbagong buhay. Oh, guro. May isa pa kaming bagay. No yun, gusto naming ilabas ang bahagi ng kita ng Grupo Huanyu at gamitin para magtayo ng isang charitable foundation. Idodonasyon namin ito sa mga batang mahirap ngunit may pangarap para matulungan silang lumaki ng maayos. Magandang balita yan. Sang-ayon ako ng buong puso. Ang Grupo Xingyao, 50% ng kita ay maaari ring ilabas. Noon pa man, tinuruan nyo na kami. Kahit mahirap, huwag mawalan ng dangal. Kahit matagumpay, huwag lumihis sa tamang landas. Habang buhay naming tatandaan yan, huwag kayong mag-alala. Ano man ang mangyari, hinding-hindi namin malilimutan ang aming pangunahing layunin. Basta nandito kayo, kontento na ako. Tara, kain na tayo.